Alas 6 ng umaga, nagsimula na kaming bumiyahe. Papunta nga pala kami ngayon sa San Miguel, Bulacan. Kasama ko nga pala to si Erpat, si Ermat, tsaka yung mga pamangkin ko makukulit. Ayan, si Emil, si Alap, si Jillian, tsaka si Marga. Papunta kami ngayon sa Bulacan kung saan magdaraos ng kaarawan ang lolo ng mga sikat na vlogger na sila Sir Gavin. Ngayong araw kasi ang birthday ng lolo nila o kung tawagin namin ay si Kuyang Bong. Medyo mahaba-haba ulit ang biyahe pero sa mga oras na to relax lang ako kasi masarap ang upo ko dito sa sasakyan. Paglabas namin dito sa highway, eto kagad bumungad sa amin. Mabigat na agad ang daloy ng trapiko. Natural naman yan dito sa Novaliches. Lagi naman traffic dito, wala namang pagbabago. Bago kami tuluyang bumiyahe, nagpagas muna kami rito. Ito nga yung mga pamangkin ko. Tignan nyo, mga tulog na kagad sila. Mga maaga kasi nagising yung mga yan. Mga excited kasi sila dahil akala nila may kita nila dun si Sir Gavin. Kaya lang hindi sila makakarating gawa ng mga appointment nila sa mga ino-endorse nila. Taon-taon na kapag birthday ni Kuyang lagi kami nagpupunta. Parang nakasanayan na rin kasi na kapag birthday ni Kuya lagi kaming nandun. Ang smooth lang ng biyahe namin pero kailangan namin magmadali bago kami tuluyang abutan ng tirik ng araw. Wala namang kasing aircon tong sasakyan namin. Naalala ko pa noon nung wala pa kaming sasakyan, medyo hassle magbiyahe kasi nagko-commute lang kami. Sumasakay kami ng bus, ng jeep, iba pa yung sinasakyan namin bago kami makarating. Kaya kahit luma tong sasakyan namin, pasalamat pa rin kami rito dahil pinadali nito ang pagbiyahe namin papunta sa mga kamag-anak namin. Dito nga nabuhayan na ng diwa yung mga pamangkin ko, ang kukulit na nila. Ang lakas ng airport ng pan namin, ang lakas. Masarap ang buhay ko. Marga lang ang sarap ang buhay. Ang sarap magbiyahe kasama ng pamilya kaya kahit luma tong sasakyan namin, pasalamat pa rin kami rito. Tsaka na kami maghahangad ng mas maganda kapag may pambili na. Wala nang aircon, may minto tayo eh. Ay, ang ganda ng cellphone nito. iPhone na nga, ang ganda ko na sa iPhone. iPhone niya. Sana, may aircon! Yan na aircon, lumalamig na. Meron na aircon! Ha? Oo. iPhone 711 to eh. Ibang-iba talaga ang lugar pag nasa probinsya ka, hindi katulad sa Manila. Tignan mo na lang itong bukid, ang sarap sa mata. Ang bango ng amoy damo. O baka ibang damo yung iniisip mo, hindi yan ganun. Nakakatuwa pagmasdan kapag nagtatanim sila. May mga palayan kasi na parang pinabayaan na, hindi na sila nagtatanim. Pagdating namin dito, bigla na lang bumigat yung daloy ng trapiko. May banggaan pala, isang close van, tsaka isang motor. Kawawa naman sila, naipid dyan yung motor sa ilalim. Di namin alam kung ano nangyari. Pagdating namin, ganyan na yan. Kaya mga paps, lagi tayo mag-iingat sa pagbabiyahe natin. Lalo na yung mga nakamotor, kawawa kayo, wala talaga kayong laman. Pagdating namin dito, naganap si Erpat ng mabibilang langis. Kaya habang bumibili si Erpat ng langis, nagbusina challenge muna kami. Ayan yung mga pamangkin ko, ang kukulit oh. Pagdating namin ng San Ildefonso, Bulacan, nakakita ako ng bilihan ng cake. Kaya bumaba ako at tumingin ng cake para nang sa ganun may maibigay man ako kay Kuyang. Iba-iba yung cake at ang daming pagpipilian pero ang mas gusto ko talaga itong caramel mango. Mukha siyang masarap at simple lang. Siguro hindi siya nakakaumay pag kinain. Dito kinuha na ni ate yung pangalan ko tas kung ano daw yung ilalagay na dedication sa cake. Simple lang naman yung pinalagay ko, happy birthday Kuyang lang, tapos from Boss Dukes ang nakalagay. Itong mga bata nagpabili na rin ng tinapay, mga gutom na rin pala sila. Anong oras na rin kasi, di pa rin kasi kami nag-almusal mula kanina. Dito habang hinihintay ko yung cake na binili ko at habang nilalagay ni ate yung dedication na sinulat ko dun sa papel, may kasabayan akong bumibili rito na nakatingin sa akin. Nagbubulungan sila. Bakit ko daw kamukha si Sir Gavin? Baka daw ako si Sir Gavin. Sabi ko hindi, kamag-anak ko sila. Kamukha ko lang talaga si Sir Gavin. Tapos natawa sila kasi naka-search apparel din ako. Ito na nga pinakita na ni ate yung finished product niya. Okay naman sa akin, ayos yung pagkakasulat, maayos. Pagbalik ko sa sasakyan, nagka-problema pa nga. Ayaw start yung sasakyan namin kaya kailangan i-jump start.
Kaya lang ang problema, mayroong nagbababa ng paninda rito sa tapat namin. Nagtulak pa nga ako ng sasakyan ng di oras. Medyo awkward lang kasi baka isipin nila si Sir Gavin yun tapos nagtutulak na lang ng sasakyan ngayon. Eto nga, nasa San Miguel, Bulacan na kami kaya konting biyahe na lang andun na makakarating na kami. Paliko na kami rito papunta sa bahay nila Kuyang. Nung maliliit pa kami, madalas kami magbakasyon dito sa San Miguel, Bulacan. Wala pa tong bypass na to at puro to palayan. Dito nga malapit na kami. Tanaw na namin yung bahay ni Kuyang o yung lolo ng mga sikat na vlogger na sila Sir Gavin. Kaya ayan, tingnan nyo, nakaabang na siya sa mga darating. Alam niya kasi may mga darating siyang bisita ngayong birthday niya. Taon-taon naman kasi yan. Kuya, happy birthday. Bless. Uy, ay mag-bless kayo. Tayo na alagay. Ha? Nope, di ata makakarating dahil kakabul ng mga... sila. Happy birthday, Kuya. Pinag-bless ba kayo kay Kuyang? Ito ay Konsi, nag-bless kayo? Ito ay Konsi. Ay, Pichi, ano? Oo, Konsi. Oh. Hanggang ngayon yan. Lagi ganyan ang birthday ni Kuya eh. Lagi binabiyaan ng oxygen. Ito nga pala yung pinsan ko si Ate Grace. Kapatid siya ni Mama Beth nyo o tiyahin siya nila Sir Gavin. Pagdating namin, kumain kami kaagad. Gutom na talaga kami, lalo na ako, lalo't mahaba naging biyahe namin at di naman kami nakapag-almusal kanina bago umalis. At ito kasabay nga rin namin si Kuyang na kumain. Bigla rin daw siya nagutom na nakita kaming kumakain. Hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe namin hanggang dito sa San Miguel, Bulacan upang dito i-celebrate yung kaarawan ni Kuyang Bong.